So mga kapatid, nandito na naman ako sa aking programa, Ang Katotohanan. Wala pa introduction, no? Hinahinay lang, no? Ang katotohanan ng layunin ay ipaliwanag ang dapat o ipaliwanag ang mga maling ipinangaral sa mga sikta upang ito'y maintindihan at sila ay bumalik sa tunay na iglesia na walang iba kundi ang iglesia katolika. Kasi mga kapatid, kung ang isang tao ay mananatili sa simbahan na itinayo lang ng tao, ang kanyang patutunguhan ay wala ng iba kundi ang impyerno. Parang judgment, no? Pero mga kapatid, ating basahin sa banal na kasulatan na ang itinayo lang ng tao ay walang kwenta. Ating basahin ang ipinayag na ng Diyos sa Salmo 127:1. At saka yung umalis sa simbahan na itinayo ng Panginoong Hesus ay patungo na rin sa impyerno. So, ang mga pastor, kung makadungugan ako yung dahil, hukom ng imuhusol. At tingnan natin sa banal na kasulatan kung ito ba ay judgment, no? Dibasahin ang Salmo, ang awit 127:1. Ito ang sinabi. Gawas ko ng Ginoo mo'y magtukod sa balay, tawang lamang ang kaago ni atong nagtukod niini. Malinaw. At ano naman ang ibig sabihin sa bahay na binanggit dito? Binanggit dito na maliban kung ang Diyos ang nagtayo ay walang kabuluhan, ang sinuman ang nagtayo. Ang ibig sabihin niyan mga kapatid ay ang sangkatauhan. Na kung ang isang tao ang magtukod ng grupo ng reliyon, walang kwenta. Kasi malinaw na ipinayag na ang Diyos lang ang magtayo. So upang maintindihan, basahin natin mga kapatid ang Efeso 2:22. Upang maintindihan natin, ang bahay na binanggit doon sa awit 127:1 ay grupo ng sangkatauhan. Ating basahin mga kapatid. Efeso 2:22. Ito ang sinabi. Uban sa tanang magtotoo, kamu usab na nahiusa kaniya, gihimong usa ka balay, di nagpuyo ang Diyos pinagi sa iyang espiritu. Gihimong usa ka balay. So, ibig sabihin na kung ang pundok ay tao lang ang nagtayo, walang kwenta yan. At yan ang sinasabi din sa gawa ng mga apostoles. Sinabi sa ating mahal na San Pablo na ang Diyos ay wala sa mga tao o wala sa simbahan ay tinayo lang ng tao. At basahin mga kapatid ang gawa 17:20. Okay. 17:24. Ito ang sinabi. Ang Diyos nga nagbuhat sa kalibutan o sa tanan na ani-aniini mao ang Ginoo sa langit o sa yuta o wala magpuyo sa mga templo na binuhat sa mga tao. Wala magpuyo sa mga templo nga binuhat sa tao. Ano ba ang ibig sabihin yan? Templo ba na balay dasalan o ang katawan ng tao? Ang ibig sabihin niyan mga kapatid ay katawan ng tao kasi lahat ng templo ay gawa ng tao, no? Tulad ng sa Old Testament, si Haring Solomon ay gumawa ng templo sa Diyos. So ang ibig sabihin dito na maliban kung na ang Diyos na naglikha ng sanlibutan ay hindi nakatira sa mga templo na nilikha lang ng mga tao. Para maintindihan, basahin natin mga kapatid ang 1 Corinto 3:16. So walang kwenta ang mga pundok na itinayo lang ng tao. Ating basahin. 1 Corinto 3:16. Sa ulay duha-duha na sayod kamo nga kamo templo sa Dios ug nagpuyo diha kaninyo ang espiritu sa Dios. So wala. Dagdag pa. Ang templo na ginawa upang doon magdasal, magsamba ang sangkatauhan ay tahanan ng Diyos. At basahin ang San Mateo 23:21. Ito ang sinabi. Upang maintindihan natin, no, ang ibig sabihin sa awit
127:1. Ito ang sinabi sa San Mateo 23:21. O kung may manumpa sa templo, nanumpa siya niini o sa Diyos na nagpuyo dito. Ang ibig sabihin dito ay yung structure, balay kasalan. Hindi yung katawan ng tao. Pakibasahin muli ha. O kung may manumpa sa templo, nanumpa siya niini o sa Diyos na nagpuyo dito. Kasi ang templo ay tahanan ng Diyos. So malinaw na ang ibig sabihin sa sa awit 127:1 ay yung pangkat ng sangkatauhan na itinayo lang ng tao. Wala yang kamuluhan. Bakit? Ang Panginoong Hesus lang ang makagawa na malinis ang kaluluwa ng tao o malinis ang pagiging makasalanan ng tao. Wala nang iba. Ibig sabihin, kung ang tao ay hindi nabautismuhan sa iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus, walang kwenta yan. Kasi hindi siya na hugasan sa kanyang pagiging makasalanan. Kasi mga kapatid, ang bautismo ay paghuhugas ng kasalanan. So, walang sino ang tao na makatayo ng iglesia at makabigay ng bautismo upang malilinis ang pagiging makasalanan ng tao maliban sa itinayo ng Panginoong Hesus. So, mahirap ang Tagalog, no? Pero, hapsay yung tatay, binisaya pa itong ikamit. Pero, para maintindihan tayo sa ating mga kapatid doon sa Manila, pagsikapan natin magsalita ng Tagalog, no? Ito mga kapatid, busa pabunyag na aron mahugasan ka sa imong mga sala, pinagi sa pagsangpit sa iyang ngalan. So, walang sino man mga tao na makapagbigay ng bautismo upang malilinis ang pagiging makasalanan ng tao maliban sa itinayo ng Panginoon Diyos. Kaya walang kwenta ang mga sikta. Kung ang tao ay nabautismuhan lang sa sikta, hindi siya nalilinis ang pagiging makasalanan. Bagkos, lalo pang siya ay nagiging makasalanan. So yan ang ibig sabihin mga kapatid sa 1 Timoteo sa awit 127:1 na maliban kung ang Diyos ay nagtayo, walang kabuluhan ang itinayo ng tao. At aking pang idagdag mga kapatid, ang Hebrew 3:6 na ang sangkatauhan ay ginamitan ng ating Panginoong Diyos sa ng salitang bahay. Ating basahin ang Hebrew 3:6. Ito ang sinabi. Apat si Kristo nagmasinugtanon sa iyang pagkaanak nga gipiyalan sa balay sa Diyos. Kita mao ang iyang balay. Malinaw. Sa awit 127:1. Kita mao ang iyang balay kung ampingan nato ang atong pagsalig sa atong gilaongan. So mga kapatid, walang kwenta ang mga sikta na itinayo lang ng Panginoong Diyos. I'm sorry, ang mga sikta na itinayo lang ng tao, walang kwenta. At ito pa ang masakit at katotohanan ng mga sikta o founders ay ginagamit lang ng dyablo upang ang tao ay malihis sa katotohanan. Yan mga kapatid. At yan ang ipinahayag ng ating Panginoong Hesus sa kanyang sinasabi na isinusulat ni San Mateo sa Ebanghelyo 24:5. Sa 4, si Jesus nitubag, pagbantay kamo o ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa kaysa ako ngalan daghang tao ang mangingon ako ang Mesiyas o daghan ang malimbongan. So, ang mga sikta mga kapatid ay ginagamit o instrumento lang ng dyablo. Kaya magsumikap tayong mga Catholic defender na mapuksa ang kanilang mga maling aral upang ang ating mga kapatid na mga Katoliko na naakit nila ay maaaring maibalik pa sa ating simbahan. Kasi yung ating mga kapatid na maibalik sa ating simbahan para tayong nagligtas sa kanila sa kamatayan. Ating basahin mga kapatid ang Santiago 5:19 hanggang 20 na kung tayo ay
makatulong sa ating mga kapatid na nanlihis sa katotohanan ay sila ay ating maibalik sa ating simbahan o sa katotohanan, tayo ay nagligtas kanila sa kamatayan. Ang ibig sabihin, nagligtas tayo kanila sa impyerno. Ating basahin ang Santiago 5:19 hanggang 20. Mga igsoon, kung usa kaninyo may sala gikan sa kamatuoran o may makapabalik kaniya, angay ninyo isayran na kadto makadanit sa usa ka makasasala gikan sa iyang pagkadautan, magluwas kaniya sa kamatayon. Ano ba ang ibig sabihin dito? Magluwas kaniya sa kamatayon. Na ang lahat ng tao ay mamamatay man. O daghang mga sala ang mapasaylo tungod kaniya. So ang ibig sabihin dito mga kapatid, na magligtas sa kaniya sa kamatayan ay magligtas kaniya sa impyerno. Kasi ang impyerno ay ang ikalawang kamatayan. At ibasahin ang Pahayag 20:14. Unya gitambog ang kamatayon ug ang Hades ngadto sa linaw nga kalayo. Kining linaw sa kalayo mao ang ikaduhang kamatayon. So walang kwenta ang mga sikta o pondo na itinayo lang ng tao. Walang kwenta. Ang Panginoon Hesus lang ang makapagbigay sa atin ng bautismo upang malilinis tayo sa pagiging makasalanan. At ang bautismo na yan ay ating makamtan sa pamagitan ng katawan ng ating Panginoon Hesus na walang iba kundi ang iglesia na kanyang itinayo. In short, walang sino mang tao na maaring makakonek sa Diyos maliban sa ating Panginoong Hesus sa pamagitan ng kanyang iglesia na walang iba kundi ang Iglesia Katolika. So ang mga founders hindi yan makapakonek sa tao sa Diyos kasi walang pinta ang itinayo lang ng tao. Kahit sabihin pa nila tayo ay ligtas na mga Katoliko, hindi pa, wala yung kwenta. Wala yung kwenta. Kaya mga kapatid, buksain natin ang mga sikta sa pamagitan sa pagliwanag, paglilinaw sa kanilang maling mga aral upang ang mga pastor ay maliwanagan at bumalik sa tunay na simbahan. So yan, no? So, ang aking topic ngayon, mga kapatid, ay patungkol sa sikta pa rin Iglesia ni Cristo, sikta Iglesia ni Cristo na itinayo ni Felix Manalo, sa kanilang ipinangaral na ang tao ay tripartite. Ibig sabihin, katawan, kaluluwa at espiritu. Yan ang ipinangaral sa sikta na itinayo ni Felix Manalo. At yan ang ating lilinawin. At saka yung sinasabi nila na ang kaluluwa ay mamatay. Tulad ng saksi ni Jehovah at sa Balista, sila dito mga makonsider natin mga malalaking sikta ngayon sa buong mundo. Kasi tulad sila na ipinangaral na ang kaluluwa ay mamamatay. Yan ang ating lilinawin ngayon. Now, ang aking tatalakay mga kapatid upang makatulong tayo sa mga naging na linlang ni Felix Manalo, yung ipinangaral ni Felix Manalo na ang tao ay tripartite. Ibig sabihin, aking balikan, katawan, kaluluwa at saka espiritu. Ito, ating basahin ha? At saka yung ginagamit nila na talata. INC believes that a person is composed of a body, soul, consciousness, ibig sabihin, panimuot, no? And spirit, life. Yan ang kanila ipinangaral. Na ang tao ay may tatlong bahagi. Yung katawan niya, kaluluwa na ang para sa kanila consciousness at saka spirit na para sa kanila life. Ang tanong, tama ba yan? Mali. Pero basahin natin mga kapatid ang mga talata na ginagamit nila tulad ng 1 Thessalonica 5:23. Ito ang sinasabi. At dahil marami mga Katoliko na walang alam kasi magsamba lang tuwing may lindol at bagyo, kaya naakit sa kanilang mali na pangaral o pinangaral. At ibasahin ang 1 Thessalonica 5:23. Okay. Hinauton ta nga ang Diyos nga naghatag kanatom sa labutan, magbalaan kaninyo sa hingpit o manalipod kaninyo
sa inyong espiritu, kalag o lawas, o magputli gayon kaninyo hangtod sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo. Tama ba ang kanilang pag-intindi sa sinasabi ni St. Paul dito? Ang sagot, hindi. Pero basahin pa rin natin ang ginagamit nila sa Hebrew 4:12. Ito ang sinasabi bago natin sagutin. So dito, ipinayag din ang sinasabi dyan. Kaya atin basahin. Hebrew 4:12. Ito ang sinabi. Kaya ang pulong sa Diyos buhi o gamanan o masait pa kaysa bisan unsang espada nga duay suwab. Modulot kini hangtod sa kinahilagman sa kalag o sa espiritu, hangtod sa dapit diin mag-abot ang lutahan o ang kauyukan. Nag-usisa kini sa mga tinguha o una-una sa kasing-kasing sa mga tao. Ang sinabi rito, modulot kini hangtod sa kinahilagman sa kalag o sa espiritu, na kanilang in-interpret na iba ang kaluluwa at saka spirit. At yan, mga kapatid, ay malaking kamalian. Kasi ang kaluluwa ay spirit. Hindi man physical ang kaluluwa, hindi man yan ma-touch. Ano ba yung mahika? Ano ba yung sa Tagalog, no? Naubusan na naman. So, ang kaluluwa ay spirit. So, mga kapatid, mali-mali ang kanilang pag-intindi sa banal na kasulatan. Unang-una, sikta lang sila. Dahilan, hindi sila makaintindi sa sinasabi sa banal na kasulatan. Now, dalawa lang ang bahagi ng isang tao. At malinaw yang ipinahayag sa Genesis 2:7 at saka Ecclesiastes 12:7. At ibasahin mga kapatid, ha? Basahin natin mga kapatid at explain natin ang kanilang ginagamit na talata. So dito mga kapatid sa Genesis 2:7, malinaw na dalawa lang ang sinasabi o ginagamit ng Diyos nang likhain niya ang tao. At ibasahin, no? Ang Genesis 2:7, ito ang sinabi. Unya, mikuha ang Diyos, unya, mikuha ang Ginoong Diyos, o yuta, o nagbuhat siyang tao, gikan niini. Gihoy pa niya ang buho sa ilong sa tao, sa makapabuhin gininawa, o ang tao nakabaton o kinabuhi. So, dalawa lang. Ginawa ng Panginoon Diyos ang katawan galing sa lupa at binuhusa ano ba yung sa Tagalog? Gihuhuipan, hinipan ng Diyos ang ilong at ang tao ay nabuhay o naging buhay. So dalawa lang. Dahil dalawa lang, tuwing ang tao ay mamatay, dalawa lang din ang maghiwalay. At ibasahin mga kapatid, ang Ecclesiastes 12:7. Ito ang sinabi. Ecclesiastes 12:7. Unya, mupauli sa abog ang atong lawas o ang atong espiritu mupauli sa Dios nga mao'y naghatag niini kanato. So dalawa lang. Dito, hindi bilanggit ang salitang kaluluwa. Ang ginagamit ang salitang spirit kasi ang kaluluwa ay spirit. So dalawa lang. Na ang Panginoong Hesus ay nangaral na. Ano ang sinabi niya? Ating tatlo ba? O dalawa? Ating basahin mga kapatid, ang Ebanghelyo ni San Mateo sa chapter 10 verse 28. Ito ang sinabi. Ayaw kamo kahadlok ngadto mo patay sa lawas, apan dili makapatay sa kalag. Kaluluwa naman, soul naman ang gigamit nito kasi ang spirit
ang spirit of a human is called soul, or soul is the spiritual part of the human, of a human. So malinaw, ayaw ka mo kadlok na tumupatay sa lawas apan dili makapatay sa kalag. Kinunuha kahadlokin ninyo ang Diyos na makalaglag sa lawas o sa kalag dito sa impyerno. So malinaw na dalawa lang. Now, kahit dalawa lang, ang tao ay ang humarap sa Diyos ng hukom ay ang kanyang kaluluwa. Dalawa lang. So, mayroon pa bang spirit na humarap sa Diyos? At ito sa iba kapatid, na dalawa lang, dagdag natin paglilinaw, na dalawa lang ang part sa isang tao, katawan at kaluluwa. At ibasahin ang 2 Corintios 5:10, ipinayag din dito. Itong sinabi, kay kinahanglan mo atubang kitang tanan kang Kristo, aron iyang hukman, aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya, sumala sa iyang nabuhat, maayo daw din sa kalibutan. Mo atubang kita. So, magsipalit ang katawan at sa kaluluwa. So, ang humarap sa ating Panginoon Isus ay ang kaluluwa. Na ang ibig sabihin ay spirit, kasi soul is the spiritual part of a human. So malinaw, no? Na mali ang kanilang pinangaral. Now, mali ang kanilang pangaral. So ang tanong, ano ba ang ibig sabihin sa 1 Tesalonica 5:23 at sa Hebro 4:12? Yan ang ating tatalakayin. Now, mga kapatid, ang ibig sabihin dito ay ang pag-iisip ng tao. No? Pag kayong ginagamit na ang ginagamitan ng salitang espiritu, yung pagdaramdam ng tao, yung feelings ng tao, yan ang ibig sabihin sa spirit na binanggit sa 1 Tesalonica 5:23. Akin basahin muli ang 1 Tesalonica 5:23 upang malinaw ang ating pagtalakay, no? Ito ang sinabi, 1 Tesalonica 5:23. Kinaututan ang Diyos na naghatag kanatong kalinaw, magbalaan kaninyo sa himpit o manalipod kaninyo sa inyong espiritu, kalag o lawas. Espiritu, kalag o lawas, na ang ibig sabihin ang buong pagkatao. Kalag o lawas man ang buong pagkatao. Ang espiritu ay nagsasabi rito sa damdamin ng tao. Yan mga kapatid. Pero upang maintindihan, basahin natin ang San Lucas 10:27. Atin basahin. Ang magtutulo sa balaod ni tubag, igugma ang Ginoo nga imong Diyos sa tibuok mong kasing-kasing. So baka iba rin ang kasing-kasing. O sa tibuok mong kalag, o sa tibuok mong kusog, o sa tibuok mong huna-huna. Ito ang ibig sabihin ng salitang spirit sa 1 Tesalonica 5:23. Sa tibuok mong huna-huna o gigugma ang imong isikatao ingon sa pagigugma mo sa imong kaugalingon. Dito sa sinabi ng Panginoon Hesus na siyang batayan sa sinasabi ni San Pablo sa kanyang sulat para sa taga-Tesalonica at para sa taga-Hebro, na ginamitan niya ng spirit. Dito yan nakabatay. Na ang ibig sabihin dito sa ang salitang pag-iisip dito or kaisipan ay ginamitan niya ng spirit. Yan mga kapatid. So, hindi totoo na sa tatlo ang bahagi ng katawan, kundi bipartite lang, hindi tripartite, kundi bipartite, dalawa lang. So, yung sinasabi sa Hebro 4:12 na ginamitan ng spirit ay ipatungkol din sa pag-isip ng tao, hindi sa
bahagi pa ng tao kasi ang tao ay dalawa lang. Tuwing siya mamatay, ilibing ang kanyang katawan at ang kanyang kaluluwa or spiritual part ay bumalik sa Diyos. Yan mga kapatid. So mali ang kanilang ipinangaral. Kasi parang dalawa ang tatanggap ng hukom. Spirit at saka soul. Sino ba yung spirit? Siya ang buhay. Ano naman ang soul? Kung tingnan natin, kung tanggapin natin, no? Granted without admitting na ang ipinangaral ng sikta, Iglesia ni Cristo, na ang spirit ay ang buhay, ano naman ang soul? So mali sila, no? Napakamali nila. Kaya palagi tayo maniniwala sa ipinangaral ng simbahan kasi ang ipinangaral ng simbahan ay guided by the Holy Spirit. At saka mababasa sa banal na kasulatan. Kaya ang simbahan ay nangaral ng ginamit ng katotohanan mula sa Bible, sa sacred tradition at also sa magisterium. Yan mga kapatid, yan ang tunay na iglesia. So napakalinaw, no? Na mali ang sinasabi ng mga sikta. Kasi ang Panginoong Isus mismo, ang lahat na pinangaral ni San Pablo at sa buong kasulatan, lalo na sa New Testament, kasi dito na ang Panginoong Isus na katawang tao, ay batay sa sinasabi ng Panginoong Isus. Ating balikan ha, ang San Mateo 10:28. Dito nakabase ang lahat na ipinangaral patungkol sa kaluluwa o sa bahagi ng tao, tatlo ba o dalawa lang. Ito ang sinabi San Mateo 10:28. Ating balikan. Ayaw kamo kahadlok niya itong mupatay sa lawas apan dili makapatay sa kalam. Malinaw. Kinunua kahadlokin ninyo ang Diyos na makalaglag sa lawas o sa kalam dito sa impyerno. Yan mga kapatid. So ang mga binanggit sa 1 Tesalonica 5:23 na spirit, yan ay patungkol sa pag-iisip ng tao o sa kanyang dinaramdam or sa pagbati ng tao. Yan ang spirit. Yan ang ibig sabihin sa salitang spirit. Hindi ibig sabihin ni San Pablo na ang tao ay may tatlong bahagi, soul at spirit at saka katawan. Kasi grabe. Kung bumalik ang tao, kung mamatay ang tao at magharap ng hukom sa Diyos, dalawa ang tumanggap ng hukom, soul at spirit. Pero kapatid, soul is the spiritual part of the human. Spirit is the soul of the human. Ayan. So, ito naman mga kapatid, ang aking tatalakayin ang sinasabi ng Iglesia ni Cristo, sikta na Iglesia ni Cristo na ang kaluluwa ay mamatay. Sinasabi nila mga kapatid na Biblia lang ang paniniwalaan. Pero bakit nangaral sila na ang kalat ay mamatay? Bakit nangaral sila na ang tao ay may tatlong bahagi? Na sinasabi man nila na or hindi man yan mababasa sa banal na kasulatan ang mga kanilang ipinangaral. So, sana hindi sila maniniwala sa Biblia or malinaw na baluktot ang sinasabi sa mga sikta na sila ay naniniwala sa Biblia. Tulad sa aking tatalakayin na naman sa patungkol sa ipinangaral ng sikta Iglesia ni Cristo Manalo. So, mga kapatid, akin lang i-share sa inyo kasi karanasan ko na ito. Kung tayo ay makahanap sa grupo ni Felix Manalo, palagi natin gagamitin ang salitang sikta or Iglesia ni Cristo sa Pilipinas or Iglesia ni Cristo na itinayo ni Felix Manalo. Palagi natin gagamitin yan. Kasi kung magsabi lang tayo na Iglesia ni Cristo, knock-out na tayo. Kasi mababasa man sa Bible ang Iglesia ni Cristo. So, kung ang ating kahanap Iglesia ni Cristo, sinasabi mo na ang Iglesia ni Cristo ay totoo
sinasabi mo na ang Iglesia ni Cristo ay mali. So, mali yung nakasulat, Iglesia ni Cristo. Yan ang gagamitin nila. Kaya, sa akin, palagi kong ginagamit ang ipinangaral sa sikta, Iglesia ni Cristo. Ang ipinangaral sa Iglesia ni Cristo dito na itayo dito sa Pilipinas. Ang pangalan sa grupo ni Feliz Manalo na Iglesia ni Cristo. Yan ang palagi natin gagamitin. O kung hindi sila hindi sila, at saka hindi tayo misinterpret na tayo ay nagtulig sa Iglesia ni Cristo na nakasulat sa Biblia. So yan mga kapatid, no? Ito ang sinasabi nila, no? Patungkol sa soul. Members believe that when a person dies, his whole body and soul both die. Kalinaw, sa kanila ipinangaral. And go into the grave, where both will remain until the second coming of Christ. So, para sa kanila, ang tao, ang kaluluwa at katawan ay parehong mamatay at mananatili sa libingan hanggang mangyari ang general judgment. Will remain until the second coming of Christ. The second coming of our Lord Jesus Christ is the general judgment. So, para sa kanila, ang kaluluwa ay mamamatay at mananatili doon sa libingan hanggang bumalik ang Panginoong Hesus. Tama ba ang kanilang pinangaral? Ang sagot, kasinungalingan or mali. Ating lininawin. Now, ang ginagamit nila mga kapatid ay ang nakasulat sa King James Version sa Ezekiel 18:4. Ating basahin, no? Dito, sinasabi nila, lalo na sa translation sa Saksi ni Juba, no? Dabi ng Biblia sa Protestante na naging sinulatan. So dito, no? Ezekiel, kasi ang King James na ito mga kapatid ay ibinigay sa akin ng tao na kita niya sa kanyang tricycle. Bro, imo na ni bro, nabili man niya sa pinikab. So, yakan niya, no? So, Ezekiel 18:4, ito ang ginagamit nila upang sasabihin nila na ang kaluluwa ay mamatay. Ezekiel 18:4. Kaya mag-ingat tayo sa version ng Bible natin mabasahin. Okay, 18:4. Aniya karon ang tanang mga kalag. Ako man, ingon man ang kalag sa amahan. Ingon man usab ang kalag sa anak nga lalaki. Ako man ang kalag nga makasala kini mamatay. Muna ilang ibasihan. Pero kung atong tingnan kahit sa King James Version, sinasabi din na ang kalag ay walang kamatayan o hindi mamamatay. So, baluktot, no? Baluktot ang kanilang pag-intindi. Kasi translation lang po ito, no? Ito, ating basahin ang King James Version din sa San Mateo 10:28. Ating basahin na dito, ang kalag ay hindi mamatay. So, pagka din gamit ng mga protestante, no? Noon, ang mga pastor, ministro, alam nila na contradict ang kanilang ipinangaral. Dahilan, sinabihan nila ang kanilang mga membro, huwag kayong magbasa ng Biblia kasi hindi kayo makaintindi dyan. Ang pinotekta nila ang yung mabuking sila. So ito, no? 10:28. Ang kaluluwa ba ay mamatay according sa kanilang translation na fake o pike? O dili kamo managkahadlok sa mga nagapatay sa lawas apan dili arang makapatay sa kalag. Balungkot yun mga sekta, no? Gamit o mga teksto niya, Biblia version niya, nakasumpaki niya. So mga isoon, ang kalag dili na mamatay. Ibasa na nato kanya, binasa na natin kanina. San Mateo
28, James 28. Ito aking basahin. Aking basahin pa, na ang kaluluwa, kung siya ay mapunta sa impyerno, wala na siyang kamatayan. Ibig sabihin, magdusa siya hanggang sa walang hanggan. Ngunit ang kaluluwa na mapunta sa kaharian ng Diyos ay wala na rin siyang kamatayan at siya ay mabuhay na walang hanggan. Ating basahin mga kapatid ang San Mateo 25:46. Ito ang sinabi. Ito ang sinabi, 46. Busa kini sila ipadala ngadto sa walay katapusang silot. Walay katapusang silot, ibig sabihin, ang kaluluwa ay hindi mamatay. Apan ang mga matano moadto sa kinabuhing dayon. Ito ba? Kung totoo ang sinasabi nila na ang kaluluwa ay mamatay, sino man yung haharap sa Panginoon Hesus matapos ang tao mamatay? Kung ang kaluluwa pa ay mamamatay din, sino yung humarap sa ating Panginoon Hesus na magbigay, na tumanggap sa kanyang hukom? Ating basahin muli ang 2 Corintios 5:10. At saka yung sa Hebreo 9:27. Hebreo 9:27 tayo, no? Kasi nabasa na natin ang 2 Corintios 5:10. Ito ang sinabi. Kinahanglan mamatay ang tagsa-tagsa sa makausa. O tapos niya na hukman siya sa Diyos. Napakalinaw. Na kailangan mamatay ang bawat isa sa kailangan minsan mamatay ang bawat isa at pagkatapos niyan siya ay tatanggap ng hukom. Siya ay hukman. So kung ang kaluluwa ay mamamatay din, tulad ng katawan, sino man yung haharap sa hukom? Grabe, no? Grabe yung mga kamanuktukan sa ginagamit ng Diablo, no? Upang malis ang mga kapatid natin sa maling aral. So napakalinaw na ang kaluluwa ay walang kamatayan. Kasi hanggang sa walang hanggan, siya mabubuhay kung siya ay mabuti. At hanggang sa walang hanggan, ang kaluluwa magdusa kung siya ay masama. So malinaw. So paano natin mapaniwalaan ang sinasabi nila na ang kaluluwa ay mamatay din? Ngunit ang kanilang King James Version, ngunit nagkabaluktot din. Sinasabi sa Ezekiel 18:4, ang kaluluwa ay mamatay. Ngunit sa San Mateo 10:28, King James Version din, ang kaluluwa ay walang kamatayan. So, grabe, no? Napakalinaw na instrumento sila ng Diablo. Napakalinaw. So, Rinaldo Isamos Jr., mayong gabi bro, naanasan doon ang bugal-bugalon. Kada gabi na lang sige binastos mo yun bro, pero dili siya mo kalma, mahigit siya kay natuo man siguro siya walay Diyos, no? Natuo man siguro siya o walay anak si Santa Maria na maoy nagluwa sa kanang katawan sa timog kalibutan. Mayo pa yung bugal-bugal na niya iyang inahan, sabihan niya bastos. Kaysa bugal-bugalan niya ang inahan ni Lord Jesus, kay panguway yun siya diretso. Naasay ang Biblia Cebuano Bugna version, King James version Cebuano bro. Mabasa yun nga maghimaya Maria puno ka sa grasya ang Ginoo anak kanimo. Yes bro, no? Nakapuna sa kang Monsignor Yap ang Santos na Biblia na tinatawag sa uban ng Bulgate, no? Ang iba, Bulgate ang kanilang tawag. Hindi. Ang Bulgate ay Latin translation yan. Ang kanang kang Monsignor Yap sa Cebu noong 1950s ay ang Santos na Biblia. Doon, malinaw na mababasa ang maghimaya ka Maria, no? Puno ka sa grasya.
sa Lucas 1:28. Okay. So, salamat po, no? Sa mo ang suggestion. So, patuloy tayo, no? Patuloy ka. Okay. Okay. So, sinasabi nila na ang kaluluwa ay sa sikta Iglesia ni Cristo na ang kaluluwa ay mamatay. Tulad ng katawan. Pero bakit ang mga kaluluwa ay nagsalita doon sa kaharian ng Diyos nang wala pa ang general judgment? Mababasa ba? Kasi ang sinasabi nila, sa general judgment, ang kaluluwa ay mabuhay muli. At kung ma-impirno, papunta sa impirno. At kung malangit, papunta sa kaharian ng Diyos. Pero dito sa ating babasahin, wala pang general judgment. Bakit ang kaluluwa ay nagsalita? So, patungkol sa topic na ito, mga Iglesia ni Cristo Manalo, madali lang silang buksain. Ito ating basahin, ha? Ang pahayag size 9 hanggang 10. Na malinaw na ipinahayag dito na ang kaluluwa matapos siyang ang kaluluwa ng tao matapos siyang mamatay ay tatanggap kaagad ng hukom, at kung siya ay malangit, papunta siya sa langit, at kung siya ay mabuti, papunta siya sa kaharian ng Diyos sa langit, at kung ang tao ay masama, papunta sa impyerno. Atin din basahin yan, ha? Atin basahin din yan na ang kaluluwa sa mga masasama ay nagpunta kaagad sa impyerno. Grabe na pinangaral sa saksi, sa lista at sa sikta, no? Napakalinaw na they are all instruments of the enemy of God, which is the devil. At sinasabi, ha? Ang size 9 hanggang 10. Ito ang sagot o paglilinaw na hindi totoo ang sinasabi sa mga sinasabi kong mga sikta na ang kaluluwa ay mamamatay. Ito ang sinasabi. Pahayag, size 9 hanggang 10. Unya, gitangtang sa dating karnero ang ikalimang silyo. Unya, gitangtang sa dating karnero ang ikalimang silyo. Kung nakita ko ilalom sa halaran ang mga kalag ni atong gipamatay tungod sa ilang pagsangyaw sa pulong sa Diyos. Mga kalag ni atong gipamatay. So, kung balikan natin ang isang topic na tatlo ang bagay ng isang tao, katawan, kaluluwa at saka espiritu, bakit dito kalag na lang? Kalag lang ang binanggit. Kasi ang soul ay spiritual part of the human body, human being. Kunya, gitangtang sa dating karnero ang ikalimang silyo. Nakita ko ilalom sa halaran ang kalag ni atong gipamatay tungod sa ilang pagsangyaw sa pulong sa Diyos o sa ilang pagkamatinumanon sa pagsaksi. Misinggit sila. Oh. Kung ang kaluluwa ay namatay, kasama sa kanyang katawan, bakit ang mga kaluluwa doon sa taong namatay nakapasok sa kaharian sa Diyos, ang mga matitino, ang mabuti, at sumigaw? Ito, ha, misingit sila, Ginoo nga labing gamanan, malaan o matuod, dugay pabanimong hukman o silutan ang katauhan sa kalibutan tungod sa ilang pagpatay ka na mo. Sus, napakalinaw, Ginoo. So, buksain natin ang mga maling aral sa mga sikta upang mabigyan natin ng kalinawan ang kanilang mga nalinlang. Napakalinaw na ang kaluluwa matapos siyang tatanggap ng judgment ay makapasok sa kaharian ng Diyos, at matapos makatanggap ng judgment ay inilaglag sa impyerno. Sinabi rito, ha, misingit sila, Ginoo nga labing gamanan, balaan og matuod, dugay pabanimong hukman og silutan ang katawan sa kalibutan tungod sa ilang pagpatay kanamo. Ibig sabihin, alam nila na buhay pa sa mundo, nandyan pa sa kalibutan ang mga pumatay sa kanila. Na kung ang kaluluwa ay conscious, kasi ang sinabi sa Iglesia ni Cristo, ang kaluluwa ay conscious. Ibig sabihin, panimuot, kamalayan.
So kung ang kamalayan, panimuot, pati mamatay, bakit alam nila ang mga tao na buhay pa yung pumatay sa kanila? Kamaluktot, di ba? Napakamaluktot, no? Ito ba, yung mga masasamang tao, kung pati ang kaluluwa ay namatay, bakit tuwing inubong ang katawan ng mayaman, ay alam niya na nalangit si Lazaro? Kung ang kaluluwa ay mawawala din o mamamatay din, bakit alam ng mayaman na si Lazaro ay nandyan sa tabi ni San Abraham? Ating masahin mga kapatid, ang San Lucas 16, 19, no? Hanggang sa 23, 19, no? Simulan natin sa 19. May usa ka nato nga nagsulob sa labing mahal nga biste o nagpuyo sa luho kayo. May usa-usag na kabus nga gihanag Lazaro kansang lawas na lukop sa mga nuka ug nagpadayon siya nagpagadayon siya ngadto sa puntahan sa balay sa dato. Basin na lang makakaon siya sa mga mumo nga matagap gikan sa lamisa sa dato ug bisan ang mga iro kanuol o mutilap sa iyang mga nuka. Unya namatay si Lazaro o ginala sa mga anghel ngadto sa kiliran ni Abraham. Malinaw na si Lazaro ay dinala sa piling ni Abraham. Kung ang kaluluwa ay mamatay kasama ng katawan, sino man yung dinala? Napakamaluktot ng mga fake. Napakamaluktot ng mga fake. Ito ba? Unya, okay. Ang dato usab na matay o ginubong o nag-angkat, balikan ha. O niya namatay si Lazaro o ginala sa mga anghel ngadto sa kiliran ni Abraham dito sa kumbira sa langit. So sa kaharian ng Dios. Ang dato usab na matay o ginubong o nag-antos pag-ayo dito sa Hades. Kung pati kaluluwa mamatay, bakit ang kaluluwa ng mayaman ay naghirap doon sa Hades? Impierno. Hades is a Greek word na ang ibig sabihin din ay total damnation. Ngunit mayroong isang kahulugan din, no? Yung bilangguan sa kalag. So yan. Niyahat siya o yung nakita si Abraham dito sa layo o si Lazaro sa tupad niya. Musa misinggit siya kang Abraham. Amahan kaluyin taon ako ipadala si Lazaro din ano ditudlo ang iyang tudlo sa tubig o pagbugawa ng akong dila. Kung pati kaluluwa mamatay, sino man yung magsalita? At yung mga kaluluwa sa impyerno ay nakakita pa rin o alam pa rin nila ang buhay sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa mundo. Yan ay malinaw ni Pinayag kung ipatuloy natin sa 28. Sa 27. Ang dato dito bag, kung mao ka na amahan, ang yung ko ikaw nga imo untang ipadala si Lazaro ngadto sa amo. Ipadala si Lazaro balik dito sa mundo. Din ako may 5 kaigsoong lalaki. So alam niya. So kung ang kaluluwa ay conscious o kamalayan, bakit niya mawawala ito'y mamamatay ang katawan? Bakit alam pa niya na mayroon siyang 5 igsoon dito sa mundo? Paadto siya ron sila kapasidadan o dili mahian niining dapit sa kasakitan. Ibig sabihin na impierno. Alam niya. Ito din mga sikta, no? Si Abraham ningon natuwa dito si Moses ug ang mga propeta nga magpasidaan kanila sila may malo sa pagpamati sa ilang isulti. Ang dato dito bag. So mayroong konversasyon na nangyari between ni San Abraham at sa kayong masamang mayaman. Ang dato dito bag panamahan kana dili pahigo kung adunay mabanaw o muadto kanila mamiya gayon sila sa ilang mga sala. Malinaw. So kung ang kaluluwa na sinasabi ng mga sikta na ay conscious o kamalayan lang na mamamatay tuwing ang katawan ay mamatay, bakit nagsalita? Bakit alam niya na mayroon pa siyang 5 kapatid na buhay pa dito sa mundo na nananatiling gumawa ng kasamaan?
So, maluktot din mga maluktot, you know? So, John Luigi Villa de Gracia Jose. Modems bro, Salmo 82:1, nagpinting ng mga Diyos sa langit. Kung siya'y masabutan na bro, ang Diyos disbutan na ng Bisituloa. Very good, no? Thank you very much bro. Ating basahin na, bigyan natin sagot, gamit din ang talata. Thank you, no? Kasi maraming hindi pa na kaintindihan, hindi mo mission bro. Thank you. Ating basahin mga kapatid, na ano ang ibig sabihin sa awit 82:1 na nagkatipon ang Diyos kasama ang mga Diyos. Ibig sabihin, marami ba ang Diyos? Ang sagot, hindi. At bakit sinasabi mga Diyos? Yan, kapatid, atin sagutin yan. 82:1 Nangulo ang Diyos sa konseho sa langit, sa tingkong sa mga Diyos. Nangulo ang Diyos sa konseho sa langit, sa tingkong sa mga Diyos. Maoy matuman ang iyang hukom. Malinaw na pinamumuhan ng Diyos ang konseho doon sa langit sa pagtitipon ng mga Diyos. Mga kapatid, ang sinasabi ng ulo ang Diyos, ang D ay capitalized. Ibig sabihin, patungkol sa Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Nawipilit. Ang sinasabi dito sa konseho sa langit, sa tigong sa mga Diyos. Ang salitang D ay small letter, hindi capital letter D. Kaya mayroong ibig sabihin. Ang ibig sabihin na nagtigong ng ulo ang Diyos, ang ibig sabihin ay patungkol yan sa Diyos na naglilikha ng mundo. Ang tigong sa mga Diyos, ang ibig sabihin yan ay ang mga tao o mga, kasi ito ay Old Testament ha. Ang ibig sabihin yan sa New Testament ay ang mga tao na mga nakakapasok sa kaharian ng Diyos. Mayroon bang mababasa? Ay, bigyan natin talata upang hindi tayo magkamali sa sagot. At ibasahin ko kapatid ang San Juan 10:32. I'm sorry. 34. Dapat doon, kalimot. So, sa awit 82:1, nangulo ang Diyos sa tigong sa langit, kauban ang mga Diyos. Ito ang sagot. Ano ang ibig sabihin sa mga Diyos na ang salitang D, ang literang D ay hindi capital letter? Ito. Si Jesus mitubag na isulat sa inyong kaugalingong balaod nga ang Diyos miingon, mga Diyos kamo. Ang Diyos miingon, ang Diyos letter D, ang letter D capitalized. Ang giingong mga Diyos kamo, small letter. Bakit? Ato ipatuloy sa 15. Kung sila nga gihatagan sa iyang mensahe, gitawag sa Diyos nga mga Diyos, o ang kasulatan dili manggayud masayo, nang nganong muingon man kamo nga ako nga gipili sa amahan o gipadala nganhi sa kalibutan, nagpasipala sa Diyos sa akong pangingon nga ako mao ang anak sa Diyos. So malinaw na ang lahat ng pinili ng Diyos ay binigyan ng titulo ng Diyos na mga Diyos. Pero small letter ang D. So yan bro, ang ibig sabihin sa Salmo 82:1 na ang sinabing mga Diyos kamo ay yung mga pinili ng Diyos na kilalanin bilang Diyos. Ibig sabihin, mga limpyo na sila tulad ng Diyos. Aking balik ang basa ha. Kung sila sa 35, kung sila nga gihatagan sa iyang mensahe, gitawag sa Diyos nga mga Diyos, o ang kasulatan dili man gayon masayo nang nganong moingon man kamo nga ako nga gipili sa amahan o gipadala nganhi sa kalibutan nagpasipala sa Dios.
So yung mga pinili ng Diyos na binigyan ng Diyos ng karunungan o binigyan ng Diyos, ibinigay sa Diyos ang kanyang mensahe sa kanila ay tinatawag din ng Diyos na mga Diyos. Nang ibig sabihin dahil sila ay mga malinis na. Yan bro, ang ibig sabihin sa awit 82 o no. So ito pa, no? Pero ito pa, no? Aking idagdag. Bakit ang Panginoon Hesus kasi ito ay ginagamit sa Iglesia ni Cristo Manalo din, na si Hesus Kristo, kasi wala silang galang, mag-Kristo lang sila. Si Kristo, dili na Diyos. Anong mayroon siya? Diyos ko, anong bibiyaan mo ako? So, ano ba ibig sabihin yan? Ating basahin mo na yan, ha? Na ang Panginoon Hesus ay nagsasabi, Diyos ko, anong bibiyaan mo ako? Ang ibig sabihin yung sinasabi ng Panginoon Hesus, na Diyos ko, anong bibiyaan mo ako, ay patungkol yan sa mga Hudiyo na ang mga kasalanan ng mga Hudiyo ay inangkin ng Panginoon Hesus. That is why nasasabi siya, Diyos ko, bakit gibiyaan mo ako? No, iniwan mo ako. So, hanapin mo yan, no? Kalimutan mo yung versikulo sa nagsasabi sinasabi natin, Panginoong Hesus na Diyos ko, anong bibiyaan mo ako? So, dito, no? Basahin mo na ang Salmo 22:1 na bakit ang Panginoon Hesus ay nagsasabi, Diyos ko, bakit iniwan mo ako? Ito ang dahilan. Sa Salmo 22:1. Okay. Awit 22:1. Ito mga kapatid. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Nagpakitabang ako kanimo, apan hangtod karon wala mo ako tabangi. So, ang pagsasabi ng Panginoong Hesus, tuwing siya ay pinako sa cross na Diyos ko, bakit mo ako iniwan? Ay ang sinasabi niya ay yung sinasabi ng mga Hudiyo na iniwan ng Diyos. Yan mga kapatid, ang ibig sabihin. So mga kapatid, ang sinasabi ko na ang talata na kinahanap ay sa San Mateo 27:46 na ang Panginoon Hesus ay nagsasabi, Diyos ko, bakit mo ako iniwan? Ito ang sinabi, 46. Okay. Kung sa pagkalasnes, bituaw si Jesus, Eli, ba sa matani, na sa ato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Ito kapatid, ginamit ito sa Singta Iglesia ni Cristo at sa Saksi ni Jehovah, na kung ang Panginoong Hesus ay Diyos pa, bakit mayroon siyang Diyos? So mga kapatid, ang Panginoong Hesus bilang tao, mayroon siyang Diyos. Bilang Diyos, ay simple siyang Diyos. Pero ang sinasabi niya, Diyos ko, bakit mo ako iniwan? Ay dinadala niya ang sinasabi ng mga Hudiyo na iniwan ng Diyos. Yung sa awit 22:1. Yan mga kapatid. Kasi ang mga Hudiyo mga kapatid, dahil sa kanilang pagkasala, iniwan sila ng Diyos at imasahin ang Dosari. 17:20. So, umulan dito sa amin, no? Ito mga kapatid. Bakit ang mga Hudiyo sa Salmo 22:1 mingon, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Yan ay patungkol sa Israel. Sa Israel kasi, siya, bakit iniwan mo ako ay patungkol yan ng Israel na siyang isang katauhan ng Diyos. Ating masahin, mga kapatid, ang 20.
Busa gisaligway sa Ginoo ang tanang mga kaliwat ni Israel o gipantos niya sila o gitugyan sa ilang makaway hangtod sa katapusan gipahilayo niya sila sa iyang pananaw. Ito ang sinasabi sa awit 22:1. Bakit mo ako iniwan? Na binigas ng Panginoon Hesus nang siya ipinako sa cross. Ibig sabihin, ang pagsasabi ng Panginoon Hesus, bakit Diyos ko, bakit mo ako iniwan, ay yung sinasabi sa mga Hudyo na sila ay iniwan ng Diyos. Kasi ang Panginoong Diyos ay napapako sa cross upang matubos sa pagiging makasalanan ang mga Hudyo at sila ay maibalik sa Diyos. Yan mga kapatid. No, hanggang dito lang po ako. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all. And we always pray the Holy Rosary at magsamba tuwing linggo. Yan ang dalawang weapon na maaari natin magamit upang mapuksa natin ang masamang espiritu.